special coverage. Makakausap po natin hinggil pa rin po sa ating special coverage sa binabantayan nating sama ng panahon si Sir Mark Rafael Sasustona, ang Information Officer ng OCD Region 4A. Magandang umaga po kay Sir Mark. Good morning po, sir. Apo, isang maulang umaga po kasamang Angel and Sander. Opo. Ayun naman. Opo, as we speak, sir, nasaan po kayo ngayon? Nasang bahagi po ng Calabarzon at kamusta po ang lagay ng panahon dyan? Actually po, kasamang Sander, ako po ay nasa RDRRMC Emergency Operations Center dito po sa Calamba, sa Laguna. Dito po dito rin naka-house po ang opisina po ng Office of Civil Defense. Kasalukuyan po sa iba't ibang bahagi po ng Calabarzon ay may nakakaranas pa rin tayo ng often times light to moderate rains kasi medyo less na po kumpara kahapon na mas malalakas talaga yung pag-ulan, and naka-alert din tayo, nakataas po yung ating mga warning sa orange and red. So medyo ngayon mas mas okay na siya kumpara kahapon, mas hindi na gaano kalakas yung mga ulan. Opo, pero may mga baha pa rin po ba tayong areas dyan, Sir Mark? Actually po, marami pa rin tayong monitored na baha. Yet to update po yung iba, but definitely marami tayong mga na-monitor po sa probinsya po ng Cavite, Batangas, Rizal. Meron din po sa part ng Laguna. Calabarzon po, yung Quezon lang Halos po yung buo. medyo, yung Quezon lang po yung halos wala po tayong na-monitor naman na pagbaha. Opo. Batay po sa ulat po sa inyo, no, dyan po sa regional office ng OCD, ilan na ho yung mga evacuees po hanggang sa mga oras na ito? Batay po sa huling update po ng DROMIC report na inirelease po ng DSWD Calabarzon, yun po yung ginagamit naming basehan para po dun sa ating situation report. Ngayon po, mayroon po kaming mga na-monitor na affected population, yung mga evacuees natin. 13 po na cities and municipalities sa Cavite, 7 sa Laguna, 21 sa Batangas, 10 sa Rizal at 5 sa Quezon. All in all po, merong 256 barangays po, and yung families po ay 25,322 and 91,011 na individuals naman po. Ganun karami pala. Ang dami Oo. ng affected. Medyo madami po, patuloy po yung pag-ulan sa loob ng ilang araw. Opo. And habaga talaga directly nakaka-affect po sa atin. Opo. Sir Mark, doon sa casualties, kasi sa initial information from NDRRMC, meron pong 2 nasawi mula po sa Rizal dahil sa rock slide at meron din 2 from Batangas dahil sa nalunod at nakuryente. Meron po ba tayong updated list? Apo, ma'am, actually, meron po kaming reported sa Rizal, yung 2 po yung rock slide, then Batangas po, sa Batangas City and Lipa City, and sa Rizal po, Antipolo din, sa Batangas, Santa Teresita. Meron tayong 6 na monitored po na dead casualty, pero ito po ay subject for validation pa po ng management of the dead and missing cluster natin. Kasi bagamat po ito po ay reported sa atin, ito po is subject for validation kung related po dun sa habagat. And we also have 1 missing po na fisherman sa Batangas City, and 2 naman pong injured, isa sa naikat, isa sa Rodriguez Ormontal. Opo. At yun hong mga damages po sa infrastructure or agriculture, meron din hubang reported po sa Calabarzon? Actually, right now po, nasa response phase pa tayo. Kaya more or less po, hindi pa po yan na-accumulate po. More on dun sa pag-responde pa lang po tayo. Kaya po, ang kinakailangan po kung sakali, pagka medyo nag-subside na, po tayo makakapag-capture pa po ng data. Opo. Speaking of Right now, wala pa po eh. Opo. Sir Mark, speaking of pagresponde sa ating mga kababayan dyan po sa Calabarzon, meron po bang lugar dyan na hirap po tayong makaresponde, kumbaga parang isolated? Right now naman po ay lahat po ng mga lugar po sa Calabarzon ay naasistihan naman po ng ating mga cluster, specifically yung search and rescue ng kasagsagan po. So right now po, lahat po naman ng mga pangailangan po ng ating mga lokal na pamahalaan ay natutugunan, katulong po ng ating mga regional line agencies at ang ating vice chairperson ng disaster
response and early recovery ang DSWD Calabarzon. So, kaagapay po yung ating mga regional line agencies and RDR and member agencies para po matugunan. So far naman po, nakabukas din po yung aming Virtual Emergency Operations Center para po i-accommodate po kung may mga queries po at saka may assistance na kinakailangan. Opo, meron ho bang reported na mga landslide po sa mga Actually, bundok? meron pong mga monitored tayo. Kung sa landslide po, meron tayong 8 monitored na landslide. Meron sa mga bayan po ng Rizal. Sa Rizal po, may monitored po tayo. Meron din po sa teka, tingnan ko po. But definitely po, 8 po yung monitored natin dun sa mga related incidents. 8 landslide po yung na-monitor natin, 2 rock slide, may mga soil erosion din po namin na-monitor din po natin. Opo. Yung mga landslide na yun, wala naman hong natabo ng mga sasakyan o tao at ngayon po ba ay nalinis na, hindi pa rin po? Actually, pag nakakatanggap po kami ng ganyan, kaagapay po yung mga lokal na pamahalaan. Tayo po ay directang through our member agencies na debris clearing cluster po. Sila po yung namamanihala po dyan katulong, for example po yung DPWH po natin. Bukod po doon, yung ating pong mga LGU naman po ay proactive para maayos po agad yan. So katulad po nung pag yung mga roads and bridges po natin ay epektado, tinutugunan po agad yan. Opo. Since may mga pagbaha po dyan sa Calabarzon, Sir Mark, marami po ba mga kababayan natin o yung mga kabahayan ang wala pong kuryente, nagkaroon po ng problema sa linya ng telekomunikasyon? May, with regards po dun sa telecommunication, right now wala naman po tayong monitored pa. Yung sa kuryente po, power interruption, meron tayong mga reported po dito sa Calabarzon. Meron po sa meron pong 74 power interruptions po sa mga sa 12 local government units sa Calabarzon, whereas yung 74 po based po sa latest update namin, 28 na po doon yung restored sa iba't ibang lugar po sa Calabarzon. Opo, yun hong, kasi nakita ko lang ho yung video ulit nung rider po na nagpapahinga lang sana sa ilalim ng puno, nabagsakan punong puno. Nai-report na ho ba ito sa OCD? Opo, nai-report na po yan, sir, and subject for validation pa rin siya ng MDM cluster po. Meron kami kasama po. But definitely po, ito po ay hinihintay rin po namin yung validated report ng MDM cluster for us to be able to declare them included dun sa ating incidents po. Sana matulungan ng local government unit Kung nila. nauli lang pamilya. Oo nga po. Opo. Sir Mark, doon naman tayo sa kalagayan ng ating mga bakwit, na mga inilikas. Kamusta po ang kanilang sitwasyon? Paano po natin tinitiyak na hindi po kakalat yung mga sakit? Of course, kapag ganito pong panahon, uso ang sipon, ang trangkaso. So paano po natin masisiguro na hindi po sila magkakahawaan? Opo, kaagapay po ang ating lokal na pamahalaan. Meron pong once na nag-activate po kasi tayo ng mga evacuation centers, katulong na rin po yung mga local health unit po, yung mga RHU po natin, and CH or MHO po natin para ma-ensure po na syempre po medyo dikit-dikit din yung ating mga kasama na mahiwasan po yung pagkakaroon ng sakit. Kung may mga pangangailangan po ng mga medical, madali po nating sa tulong po ng lokal na pamahalaan, madali po natin tugunan. Kaagapay din po natin yung DOH po na nakamonitor din po sa mga pangangailangan. Kaya kung sakali po may mga pangangailangan sa mga gamot, meron tayong katulong po from the Department of Health para sila po kasi ng pinaka-head ng ating health class. Okay po. May any recommendations, Sir Mark, na magsailalim po tayo ng state of calamity? So right now po, tinitingnan po natin yung mga detalye po ng ating situation sa ground. And once na ma-verify, dumadaan kasi po yan ma'am sa proseso. So titingnan po natin yung extent ng damage. Right now kasi po hindi pa rin po nasa response phase pa po. Kaya yung pagtugon po sa mga pangunahing pangangailangan po na ating mga residente at mga mamaya apektado, yun po yung priority po natin. But definitely po, titingnan po natin yung kung sa pangangailangan. So far naman po, na-handle pa naman po ng ating
lokal na pamahalan at ating regional ng ating RDRMC yung sitwasyon and kung may pangangailangan po. So yun po yung i-assess po natin. Yun po. Alright. Siguro panghuling mensahe na lamang po, Sir Mark, sa ating mga kababayan at doon po sa mga may magagandang kalooban na gusto pong tumulong sa mga naapektuhan dyan po sa Calabarzon. Ayun. Sa ating pong mensahe po natin, patuloy po tayong, actually ang pinaka-encourage po natin, maging proactive po yung ating mga residente, specifically dun sa mga nakatira po, dun sa mga identified na nasa hazard prone or low-lying areas. At pag meron pa lang po mga abiso ng nag-yellow, for example po nag-yellow warning level po yung ating pong sa pag-ulan, tayo po ay maghanda na at kung kailangan pong lumikas na po agad at wag po natin hintayin na magkaroon po ng mga casualties pa po tayo. Ganun din po, kung may mga sa ating pong I think nakabukas naman po ang ating mga lokal na pamahalaan directly kung meron po kayong identified na pagdadalhan po ng assistance or tulong, maaari po kayong makipag-ugnayan. And sa OCD po, ang Office of Civil Defense Calabarzon po, katulong po in behalf po ng ating RDRMC Calabarzon, katulong ating mga line agencies, ay tayo po ay nakamonitor ng 24/7. Kung kinakailangan po ng assistance or support, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan para po maaga po natin ma-actionan. Tulong-tulong po tayo sa kasalukuyan po nating weather po na kinakaharap. Opo, maraming salamat po, Sir Mark. Opo. Ingat po Maraming kayo. salamat din po, Angel and Sander. Maraming salamat. Opo, nakausap po natin ang Information Officer ng OCD Region 4A, si Sir Mark Rafael Sasutona. DZX